Hi guys! So ako naman si Joanne Bates and nandito ako sa South Carolina. I-explain ko lang sa inyo or i-share ko yung story ko, yung pag-flight namin nung March 23 papuntang Philippines. So, sa akin kasi talagang nag-pray ako kasi nga yung immigration nagkamali sila ng pagbigay sa akin ng green card nung year. So instead of 2 years, binigyan nila ako ng 10 years. So that was 2022 and then dapat 2 years na expire siya nung 2024. And then nag-file uli ako, binigyan nila ako ng extended letter which is expired na nung February 2026. And then, this year lang, yung flight namin. So, thanks God kasi smooth lang talaga. Pero kasi 10 years na kasi yung green card ko Yung mga later lang na na-receive ko is mali daw. So, nag-file naman ako uli. Pero wala naman din siyang problema. Ngayon, naka-receive ako ng uli ng parang initial interview and then biometrics, ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari next kung kukunin nila yung 10 years ko na green card and then bibigyan uli ako ng panibagong 10 years. So, hindi ko alam. So, isi-share ko uli yun sa kanya. So, ganito yun. Yung bago kayo kukuha, di ba nakakuha na kayo ng ticket. So, ngayon kasi, kailangan pa kasi yun yung e-travel. So, kukuha muna kayo niyang e-travel bago kayo mag-flight para hindi na kayo wala nang sagabal sa flight niyo. And then, pupunta lang kayo ng airport as long as yung ticket niyo is the same ng pangalan ng passport niyo. Kahit yung passport nyo is a single name pa, kasi yung sa akin single name pa So, yun yung ginamit ko. Kasi nga dati, ang dami nilang hinihingi pag yung ticket mo, yung passport mo, hindi siya pareho ng pangalan. So, yung ibubook nyo, yung pangalan mo sa passport, yun ang gamitin nyo. Kasi marami na akong experience. So, nakailang experience na ako, naka-4 na ata. Yung gamit ko yung single name ko. 4 na kaming pabalik-balik. Simula ako nung 2023 ata. Yun yung ginamit ko, single name. Kasi nung una kasi, hindi pala, nung 2023, yun ginamit ko is yung married last name ko. So ngayon, dami silang hinihingi, pero ina-approve pa rin naman ako kasi ang daming hinihingi. So after that, 2024, 25, 26, yung ginamit ko is yung passport ko. Kung ano nakapangalan ng passport ko, yun din ang ginamit ko sa pag-book ng ticket para wala na kayong problema. Yun lang sa airport. Kasi nga, di ba, syempre, hanapin, kahit di ba, kahit di ba, magkapareho yung ibibigay nyo pa rin yung green card nyo dun sa immigration sa airport. Yun lang. And then, yan, smooth na. Diretso na yung flight nyo. Pero bago mag-flight, 3 days before ang flight nyo, magkuha muna kayo ng e-travel. Mabilis lang naman. Sundan nyo lang yung mga personal questions lang. So, yun lang. And then, pagbalik nyo naman dito sa Pilipinas, kukuha kayo ng exempt tax kasi OFW nga, di ba? Balikbayan. So, wala na kayong babayaran. And then, yun, punta na kayo dun sa flight nyo, dun sa airport, kung anong airplane na sasakyan nyo. So, punta lang kayo dun. And then, sabihan kayo na kailangan kayong kukuha ng yung tax nga, yung exempt tax, ganon. And then, punta lang kayo doon. Ituturo naman din sa inyo. Madali lang. Mabilis-bilis lang talaga. Basta pagbalik nyo din, kukuha magkuha din kayo ng e-travel. Kasi kailangan din Ang sabi kasi nila, hindi na kailangan yung sa American, yung sa asawa nga, sa atin lang kasi Filipino nga tayo. Pero kinuhanan ko pa rin yung asawa ko. Just in case, wala namang mangyayari kung kukunan nyo So just in case na lang kasi hindi nila hinahanap pero nakikita nila yan through online. Hindi nila hinahanap yung yung i-travel nyo, ganon, hindi na. Hahanapin lang yan pag hindi nila makita doon sa
online na yan sa computer nila. Kasi naka-register na yan eh. Pag nag-register kayo ng may QR code na kayo dun sa e-travel, automatic, alam na nila yan. Kaya, yun lang. Thank you guys!